effort to not only his arrest, not just the arrest. May narinig ako na isang government official. It was a private conversation. Andun ako. Maalala siya. At sinabi pa sa akin na pwede na naman namin we could, hindi. There was, I'm sure you saw it. Yung si Sec Boying, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi, hindi, yung arrest lang naman yung ginawa nila, hindi naman daw sila tumutulong. Kasi kung tumutulong sila, edi marami silang inilabas sana. Wala nga silang ipinadala ng mga dokumento. Kilay ko talaga. Ayaw daw ng kaaway, sabi ni Ma'am Bernadette. Bakit nagbago ihip ng hangin? Kasi po, ma'am, damage control. Siyempre, alam naman sa lubungin nila yung galit natin, di ba? Galing sila, no? So, the topic of the podcast was yung lessons learned, or at least yun yung gist nung kanilang podcast was lessons learned daw from the last elections. So, nahampas talaga kayo. So, ito yung unang-unang takeaway natin dyan. Lessons learned from the elections. So, dun pa lang, alam na, what they're doing is ina-acknowledge nila, sablay sila nitong last elections. Kaya, pagka nasalubong ninyo sa social media, yung kanilang mga trolls, paalala ninyo, inamin ni BBM, sablay itong last elections. Huwag silang magmaganda, ha? Lalong-lalo na yung mga, ilang mga mambabatas dyan. Huwag silang magmaganda. So, kesya, ang dami daw nanalo, na panig nila, na partido nila, etc. Malacanang doesn't feel that way. And the Victory Party did. Diba? Dun sa Victory Party, ano nangyari? Isang senador lang ang pumunta. At ang tema yata ng gabing yun, parang lamay. Ganon yung mood. Sabi ni Aris, para lang itong sa I am sorry statement ni Gloria Arroyo nun. Totoo yun. I am sorry. Kaya lang pinalo pa niya pinakababa na trust rating sa na-record as of today. O nga, malala ito. Sabi ni Malia, halata naman di galing sa puso niya yung mga sinasabi niya. Nagpapaawa lang yan. Sabi ni Luis, kunwari kastado sa Mindanao. Ay kay Sunshine. Sabi ni John, dati hanga ako kay Katunying nung nakita ko na body sila ni Lisa, never ko na pinakinggan. Sabi ni Just, at least si PRD sa The Hague Social, si BBM at mga kasama niya, nagplano siksikan sa Bilibid. Uy, grabe. Maganda yung sinasabi niyo. Magdilang ang hanghel na nawa, pero sana makauwi na soon si tatay. Sabi ni PBK, the line has already been crossed. Point of no return na. Lalo. Sabi ni Cornelio, the damage has been done. Sabi ni work from Iwahig soon. Sugar coating si Tunying. Picada 64 says, actually, attorney, Marcos is scared because he is nearing the end of his term in the day of reckoning. Sabi ni Ralph Monti, expert talaga sa pambubudol ang mga yun. Ay, totoo lahat yan, sinasabi ninyo. Dun sa ito, sinabi ni Bongbong 6, ibalik mo BBM si PRD. Actually, nung pinapanood ko yung podcast, sinisigawan ko yung podcast, sinasabi ko, iuwi niya ko muna kaya si Tatay Digong bago tayo mag-usap. Parang ganun, parang akala mo ako yung kausap. Pero ganun yung feeling ko, yung mga tipong, huwag kayong magmalinis. Sa kunwari, ang lalaki ng mga ginagawa nila. Isa pa, yung bigas. O sabi, inayos daw muna nila. Kasi tinanong, bakit yung 20 pesos na bigas? Bakit ngayon lang daw? Kasi hindi pa namin kaya noon. So, inayos muna namin.
Inayos. Parang may ginagawa sila. Inayos nyo ba? Meron pa siya. Yung mga smugglers kasi. Ang nangyayari, pag kulang yung bigas, yung mga smugglers ang nagpupuno. Siguro noon, tinamad na yung mga opisyalis, puro na lang import. Parang, teka muna, nagpaparinig ka ba sa ibang mga administrasyon na puro importation? It's possibly true dun sa iba, but wait, that's not true under the Duterte administration. Dahil yung rice tarification, oo, bumukas ang importation, pero mataas, nasa 35% ang taripa. Sino ba ang nagbukas ng floodgates of importation? Hindi ba kayo, President Marcos? Hindi ba may Executive Order number 67 na binabaan niyo yung taripa sa lahat ng agricultural products, including rice? At dapat, yung taripa ng bigas, as of 2024, dapat bumalik na sa 35%. Anong ginawa ninyo? Sa issuance ng Executive Order number 67, ginawa nyo pa rin 15% at extended yan indefinitely. Tapos magagalit kayo, kesya, tamad na rin kasi dati, puro importation lang ng bigas, walang inaayos. Sino kaya? Ha? Sabi ni Marksman, akala ko ba heads will roll sa mga smugglers? Iyon pa ang sabi niya. Ang sabi niya, nag-raid daw siya ng mga warehouse para matigil. Ang nakita ko lang yung raid na ginawa ni Speaker Martin Romualdez na the next, after a week, sabi ng customs, ay hindi sila smuggled, tunay pala yung kanila, importer pala sila. Di ba? So, talaga, nag-raid kayo ng mga warehouse. Ano yun, sinikreto ninyo? Para kayong inyong PCO. Sabi ni John D. Boy, tignan ninyo guys, oh. Sabi ni John D. Boy, basta vlogger na DDS bitter. Bayad kasi. Syungak, kung bayad kami, ba't kami magiging bitter? E di ang tuwa lang namin. Ano ka ba? Diba? Make it make sense. Pupunta ka dito, we will welcome your criticism. Kung merong sense, kaso papasok ka dito. And that's the best you can come up with. Ito na lang ang masasabi ko. If you are characteristic of your parlor, okay, yung kabilang parlor ninyo, kung ikaw na ang pinakamatalino dyan sa parlor ninyo, kawawa naman pala kayo. And oh, by the way, okay, inamin ni BBM sablay sila sa eleksyon. Yan ngayon ang ipagtanggol nyo. Because, you know what, you're calling me names, it doesn't matter. It doesn't convince anyone. It doesn't make you look good. It doesn't make BBM look good. So you're failing in whatever your job is supposed to be. Sabi ni Malayan, huwag po tayo maniwala sa mga sinasabi ni PBBM. Lahat ng sabihin niya, wala na dapat paniwalaan. Kahit sa pandinig, mabuti sabihin ni PBBM, iba gagawin niya, walang mabuti sa kaisipan ng isang tao na sa ilalim. May kaso to na money laundering sa HK just recently lang. Sino yung to? Sabi ni PWEWQ, 20 billion para sa kampanya. Hi kay Mayang Emmanuel. As BBM. Talaga? Sabi ni Jun's World. Ano sabi mo? Ma'am Christine says, Ralph Waldo Emerson said, the only way to have a friend is to be one. That ship has sailed for, yeah, that ship has sailed. For this guy believing his own lies like getting high on his own supply. Sabi ni Ma'am Tina, sana sinabi niyo na lang na ice will roll, baka naiintindihan ko pa siya. Orlan, mamaya na yun please. Tapusin muna natin to. Sabi ni Federico, recorded naman ata yung podcast na yan.
Kasi iba naman ang press briefing ni Madam Kleng o di pa ready si Madam Kleng makipagbati. Ewan. Ano pa? So, yung bigas. Import, sabi niya, basta't dati import lang ng import. Sabi, ang pag-control sa presyo ng bigas, yung smuggle. Tapos mga opisyalis din daw ang nagsasmuggle. Ay ngayon, so ako hindi na mga opisyalis ang nagsasmuggle. Mga opisyalis na po ang nag-i-import. Sabi niya, one of the lessons learned daw dito sa election is parang sinasabi daw ng mga tao, don't explain it na, just do it, wag na daw i-announce. 'Di ba sinabi natin 'yon dati dito, yung mga tipong nag-a-announce kayo ng plano, gawin niyo na lang. O, meron ba silang ginawa? Meron ba silang in-announce na achievement nila? Wala. Parang, ang sinasabi niya, namin naman silang ginawa. Like, yun na nga, hinanda nila yung, sa bigas, kaya nga daw pwede na yung 20 pesos na bigas. Kuchu, subsidized, 20 pesos na bigas. Ano yung inayos ninyo, yung subsidy? Sabi ni Ma'am Joan, it's dangerous to be BBM's enemy, but to be his friend is fatal. Eto pa, ang sabi pa niya, yung mga hindi daw nagpo-perform, dati pa niyang tinanggal. Ibig sabihin, itong mga cabinet secretaries mo, na sinasabi sa kanila na, Mr. President, di natin pwede gawin yan kasi ganito, kasi COA, kasi ganyan, kasi ganito. Hindi kayo nahirinan nun? Hindi ba yun ang sinasabi ni VP Inday? Eto sinunod namin para hindi magka-problema sa COA. Tapos yung mga minyones ninyo dun sa Kongreso, binalahura siya because sumunod siya dun sa mga requirements ngayon. Ngayon, you're talking about na ang hirap naman ng mga requirements nito, ganito, ganito. Cyril says, yung mga pahayag ni Unclear ay contradiction sa sinasabi ni Bongbong na open siya makipagbati. Ay, oo nga, Baka magbago siya. Sabi ni Verena, baka mamaya luluhod naman si Senator Manang sa mga Duterte para mag-recon na ayon sa gusto ng ading niya. Ay, susbudot. Pwede ba? Huwag niyong unahan. Look, nanalo na. Si VP Inday ang nagpapanalo sa kanya. Galit pa rin kayo? Si VP Inday na yung nagsabi, pakiboto naman si Aimee. Tapos hanggang ngayon, galit pa rin kayo? Galit ba kayo kay Inday? Sabi ni Ma'am Ann, that doesn't make sense. Nobody said that the president makes sense all the time. Yeah, sabi ni Net, he reached the dead end and is afraid of the bloodbath. Sabi ni Dulce, oo, kailangan magpatawad, pero kailangan pagbayaran nila yung ginawa sa pamilyang Duterte, lalo na kay Tatay Digong at sa sambayan ng Pilipino. Correct. Willing siya makipagbate. Iuwi mo kaya si Tatay Digong, yan ang willing. Aloka kayo. Ito pa, sabi niya, kawawa daw ang mga OFWs, yung mga pila, di ba napag-usapan sa yung bakit nagtatagal sa, I suppose, sa airport. Kawawa nga daw yung mga OFW, nagtatagal, anong daming hinihingi, and so on. Mr. President, ba't hindi nyo hinampas ang immigrations? Hindi ba sila nga dyan yung marami pang tanong, tapos ang daming mga OFWs na o-offload dahil daw, kulang ng ganito. O yung hindi sila pinapayagan pumunta somewhere, pag OFW sila, remember yung issue na yon sa immigrations, na kahit may visa ka, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa, tapos babalik ka uli, kasi baka ma-human trafficking ka. So ano ngayon? Anong ginawa ng presidente para ayusin yan? Sabi niya, dapat e-gates na lang. Matapos ninyong sabihin na sinasabi ng mga tao, don't explain anymore, just do it. Nag-i-explain ka, Mr. President. Kakasabi niyo lang, don't explain, just do it. Yun ang tingin ko na sinasabi ng mga tao. Tapos sasabihin niya, kawawa nga yung mga OFWs. Ang daming nire-require na ang haba ng pila, ang tagal-tagal nila.
So, ang sagot dyan e-gates. Mr. President, ang reason kung bakit nagtatagal sila, kasi ang daming hinihingi na dokumento. Sana nga e-gates na. Kasi wala na kayong hihingin na dokumento. At pwede ba, ayusin nyo nga, pinsan ninyo yung nasa Kongreso. Yung mga human trafficking laws, naintindihan ko na kailangan natin bantayan yung mga yan. Pero yung ginagawa ng immigrations, anong gagawin ninyo about it? Wala pa rin. He was talking about yung mga kailangan gawin, lalo na sa transportation. Kailangan daw ng mga train. Oo, Mr. President, kailangan ng mga train. Pinatigil nyo yung PNR. For what? Supposedly, para gawin yung North Rail. Kung tinignan ninyo yung mga plano ni June Magno dati, na head ng PNR sa panahon ni Duterte, may paraan na gawin yung North Rail kahit dun sa mga areas na matatawiran nila without stopping the entire Laguna line. Sabi ni Levi, ako na lang nahihiya para sa kanya sa statements na sobrang taliwas po kasi. Ayun na nga ang weird. Nasabihin, kailangan ganito. So parang pinalalabas niya, meron yung mga inasikaso daw nila, yung mga long-term ones, yung mga matatapos daw pagka matagal na siyang wala. So para daw pero tama naman daw na kailangan asikasuhin din yung mga tao dun sa mga yung mararamdaman nilang ginhawa ngayon. Pinag-usapan healthcare. Ano ang takeaway niya dun sa healthcare? Naalala niyo, parang nakalimutan ko na, teka. Sabi ni Rafael, sabi nga ni Tatay Digong, there will be a time for reckoning. Balikan natin. Naalala niyo ba yung sinabi niya about healthcare? Sabi ni Ma'am need niya maging matapang, aminado siyang weak siya, mamaya yun. Sige, unahin natin yun. Sabi niya, tinanong siya ni Katunying, do you want to be respected or feared? Sabi niya, I want to be respected, but maybe fear is better. Tapos ilang beses niya inulit niya na dapat nga siguro maging mas mabangis na siya ngayon. Alam niyo kung ano sa tingin ko dyan? Anyway, pinapatawag naman kami madalas ng law info, madalas. Pinapatawag kami ng NBI, pinatawag kami ng Kongreso, tapos ang issue nila parati, fake news, fake news, fake news. Tingin ko, kami yung patitikimin niya ng bangis. Feeling ko lang. Sabi ni Bobby, ang babastos pa sa immigrations. Ganun ba? Sabi ni Merit, bakit pinastop niya yung train sa Laguna to Manila? Kasi daw, may mga points of intersection ng North Rail. Hindi daw magagawa yon. So, pinatigil mo. Hindi daw magagawa kung hindi ipapatigil yung buong linya ng Laguna. Sabi ni Ma'am Christine, thank you, attorney, for watching that for us. I know I couldn't take it. He's being cavalier as if he didn't do anything bad to the Dutertes, to the Filipinos, and to the country is infuriating. Sabi ni Ma'am Rosie, ngayon niya lang na-realize sa mga kabubuhan ng decision niya. So, madaling sabi, ang kabuuan nito is that ang mali daw sa decision niya is inuna daw nila yung mga long-term projects. Kasi matagal daw talaga, ang infra daw matagal talaga. Excuse me, 2016 up to 2022, si Tatay Digong, ang dami-daming projects. Ang daming inumpisahan, yung iba pinatigil ninyo pa. Sabi niya, kailangan natin ng train, kailangan natin ganun. Oo, inumpisahan nga ni Tatay Digong yun. Pero i-claim yun, nasa iyo na matagal kasi kailangan long-term ito, chu-chu-chu. Project ni Tatay Digong yan, hindi nyo ba dadagdagan? Sabi ni Joey, is he sincere about all this? Just asking.
I think he's sincerely afraid. He's sincerely afraid because patikim lang itong 2025. If he doesn't try to do some kind of damage control, yung 2028 ay makakaano, yung mga mananalo sa 2028 ay lahat ng mga politikong mangangakong ipakulong sila. He's sincerely worried. Sabi ni Jams, pwede pa ba habulin ang mga sangkot sa irregularity sa budget pag iba na presidente? Nasa Supreme Court po ngayon. Until the decision of the Supreme Court comes out, we don't even know if mayroong irregularities at mayroong sangkot. So, iintayin natin yun. Sabi ni Errol, debulto niya na lang ang ipagawa niya pero long term. Uy, grabe kayo. Pero pustahan, bukas yung mga tsuwariwap niya sasabihin, ang galing ni BBM. Talagang inano niya, he's very humble. Nilabas niya talaga yung mga ganyan. Tapos he wasn't afraid to say that he made a mistake. Or ano, yun naman pala, mga long-term projects pala yung inuuna. Yun naman pala, inayos daw muna yung sa agrikultura. Kaya daw maraming irrigation and so on. Hindi po yan, Mr. President, ang sinabi ninyong pagpapaayos. Sinabi ninyo nung campaign speeches ninyo at saka dun sa mga early speeches ninyo, ang sabi ninyo, aayusin ninyo ang supply and logistics system. Nasaan dyan sa sinabi mo? Ang sabi niya, nagpa-irrigate daw sila. Wala na siyang mabanggit na ibang ginawa nila. I'm sure meron ng invento later on. Pero ang point dito is that that's not fixing it. Yung irrigation na yan, matagal nang meron yan. Matagal na tayong may NIA, matagal nang may programa dyan. Sasabihin nyo, nagpa-irrigate kayo. Continuing program yan. So, nasan yung supply and logistics system? Nasan yung paggagawa ng mga grain silos? Nasan yung paggagawa ng mga additional na bagsakan ng mga gulay para sa mga farmers ng gulay? Nasan yung mga yon? Ang sasabihin nyo sa amin ngayon, nagpa-irrigate kayo kasi inuna nyo daw po yung pag-aayos ng sistema. Eh hindi naman yan yung solusyon. Ikaw na mismo ang nagsabi na nakita mo yung solusyon at yun ang hindi ninyo ginawa. Ha? Meron bang ganon? Sabi ni Artful, what's taking Supreme Court so long to attend to the request for PRD case of rendition? Wala pong ganon. And the Supreme Court doesn't take requests of cases. They'll have to recognize it as a case. And I don't know if there is such a case. Mayroong pong mga habeas corpus cases. Sabi ni Adrian Abu, yung supply and logistics system daw, ano daw po yun, farm to mansion. Sabi ni Ma'am Mercy, tapos kasalanan ng mga Duterte kasi di basta-basta tatanggapin ng pag-unite niya. Ay, sabi ni ABC, bulahin nila sarili nila. Hi, Ma'am Melody. Uy, nandito si Ma'am Melody. Hi kay Lupin. Uy, mga long time no see. Hi kay Azil. Grabe, sabi ni Just. Mabangis naman talaga pag may amats, di ba? Tama, Ma'am Melody, thank you. Kawawa, sabi ni si Kalabog. Kawawa kasi balik na naman ang laglag bala. Correct. Ay, kay Pompo ko, sabi ni Chris Dan, tama, budol talaga.
Sabi ni Jessica, excited ako sa Batdagulan sa impeachment, yayariin sila ni Inday. Hindi naman masyado magsasalita si Inday unless her lawyers put her in the stand, in which case, mag-imbak ng sandamakmak na popcorn ang saya niyan. Sabi ni Via, pakiusap lang, pakiusap ang pagtaas po ng inyong kilay kasi po mataas na po yung iyong boses. Pati yung kilay mataas, nagdi-demand po kasi ng fear at respect. Wait, grabe kayo sa kilay ko ha. Huwag niyo apihin yan. Sabi ni Master Kwento, oy, thank you for this ha. Just in, the Supreme Court has ordered the Office of the Solicitor General to comment on the petition filed by the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Code, Senator Robin Padilla, seeking to clarify the term voting jointly on the procedure for proposed amendments or the revisions to the 1987 Constitution. Seeking to clarify. Binigyan nila ng due course? But that would be interesting. Maganda yung ginagawa ni Senator Robin na yan. O huwag nyo nang aapihin si Senator Robin, ha? Alam ko yun. Pero, let's see what comes out of this. This is a good one. It's a good one. It's something we should watch out for. Oh my gosh, ito na nga yun. Sabi ni Ma'am Afia, narinig niyo po ba yung problema namin sa Leyte? Pahirapan ng pagtawid sa San Juanico Bridge. Mas inuna pa nilang pailawan kaysa ayusin. Ang ordinaryong tao ang nahihirapan, naghahanap buhay lang. Ay! Di ba yan nga ba? Matagal nyo nang sinabi yan. Actually, yung mga taga Leyte, ang daming nagsabi na inuna pa yung pailaw. Ano yun, Santa Cruzan? Tapos, ayan na nga. Grabe daw ang pila dyan. Sabi ni Ma'am Clara, pati ba naman idiomatic expression binibigyan ng masamang meaning? Which one? Could you be specific, ma'am? Ano yung dinidefend niyo dito? Mary Tom says, sumbong ko lang sa'yo, meron kasi isang vlogger na maka-BBM ang pangalan.